At eto na nga mga kababayan, ang ating topic ngayong gabi. Alamin natin ang update sa kasalukuyang pagpapa-aresto dyan kay Pastor Kibuloy. Napag-alaman natin mga kababayan na matindi ang seguridad sa mga properties ng KOJC, lalo-lalo na siguro doon sa kinaroroonan ni Pastor Apollo, Pastor Kibuloy. At kanina mga kababayan, kanina po itinanggi po ng PNP Davao na sila ang magsi-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ipinaliwanag na po natin yan kagabi kung ano ang role, kung ano ang tawag dito, ang papel ng ating mga kapulisan sa pagpapaaresto ng Senado diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang kung sakasakali ay sila ay handa naman na magbigay ng assistance sa Sergeant sa Sergeant at Arms ng Senado kung hihingi sa kanila ng assistant. Pero magpasa hanggang ngayon mga kababayan ay hindi pa rin daw po nakikipag-coordinate ang Senado diyan sa mga kapulisan diyan sa Davao. Bakit kaya? Dahil wala pa rin daw natatanggap na kahit anong paramdam galing sa Senado ang PNP Davao. Bakit kaya? So ito, panoorin natin mga kababayan ang pinakabagong update, mainit-init pa, at ito nga ay galing dito sa, ano ba to? News 5 everywhere ba to? Yan. Mahigpit ang seguridad ngayon sa KJC Kingdom at sa Prayer Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy. Ay naku, mahigpit daw Grabe naman yan, Grace Secreto, VML TV. Sa Davao City, kayo pinaaresto na ng Senado ang pastor. Ang Davao Police naman nanindigang hindi sila maghahain ng arrest warrant ng Senado. Diba? Sabi ng mga pulis. Ang sabi ng pulis, nanindigan mga kababayan ang mga pulis na hindi sila ang magse-serve ng warrant of arrest. Hindi sila ang magse-serve ng warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. So ayaw ng PNP kasi hindi naman talaga nila trabaho yun. Kasi hindi naman korte po. Hindi naman po korte ang nag-release po ng warrant of arrest na yan. Senado, kayo ang kayo ang mag-serve niyan. Bakit hindi nyo pa sineserve? I-serve nyo na yan. Bakit? Di ba? Okay, so bakit kaya hindi pa sineserve? Sige nga, pakinggan nga natin ulit kung bakit hindi pa sineserve. Frontline ng balitang yan si Mon Gualdes. Sa cellphone na lamang muna nanonood at nakikinig ng mga aral mula kay Pastor Apollo Kibuloy, ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Pao Garcia na taga Davao City. Magdadalawang buwan na kasing hindi live na nakapagbibigay ng Thanksgiving at worship presentation ng pastor mula nang mas maging mainit ang mga isyong ibinabato sa kanya. Bagay na nakakapanibago raw para sa mga tulad ni Pao. Ako po'y nalulungkot sa mga nangyayari, sa lahat ng mga allegations from different media streams. Pero yung wag ka nako po. Magagalit na naman yung mga dyan. Mga pulboronic, nagpaliwanag. Pinagtanggol mo na naman si Pastor Kibuloy. Sabi nga nila, kriminal daw siya Pastor Kibuloy. Galit naman sa inyo yan, Oy, Abril Day 9, thank you for your kamalasakit. katotohanan hindi nila maaalis sa amin that we have the spiritual leader that guided us to become who we are right now. We're still holding to our faith that we can pray directly to God. Mahigit isang dekada ng miyembro si Pao ng KOJC, kaya naman hindi siya naniniwala sa mga alegasyon na bakit ito hindi inabuso? Ba't itong hindi inabuso, mga kababayan na walang takip sa mukha? Yung mga inabuso daw, may takip sa mukha. Kawawang nila. binabato kay Kibuloy. You cannot easily judge someone kasi without you sitting down with him or having dinner with him or even just a simple talk. So yun lang, sana I hope people will give him the right judgment, and there's always another side of the story. Noong mga nakarang linggo, nagkaroon ng mga rally na sumusuporta kay Kibuloy sa Maynila. Pero sa pag-iikot namin sa Davao City, kung saan naninirahan ng pastor, walang bakas na mga pagkilos.
Paliwanag ni Pao, hindi naman daw kasi sila inoobligang mag-rally para kay Kibuloy. We're just praying, or we're just hoping na sana mabigyan ng hustisya because Pastor is not a violent person, he's very kind. Sinubukan ng News 5 na puntahan ng Prayer Mountain ay pinatayo ni Kibuloy sa Tamayong. Pwede mo pumasok, sir? Ha? Pumasok? Pumasok? Hindi pwede. Hindi po open sa public. Tagal na. Pero ilang buwan na itong hindi bukas sa publiko. Sinilip din namin ang KJC Kingdom para makakuha sana ng panig ng pastor. Pero hindi kami pinayagan. Mahigpit ang seguridad sa paligid. May Nako po, mahigpit. Ano? Mahigpit daw pa lang, seguridad sa paligid, no? Pero wala naman sila mga baril. Ay, siguro itong guard meron yan, di ba? Yung guard may baril yan sigurado kasi kung licensed security guard na, 'di ba? Obligado or capable naman sila na magdala ng baril, 'di ba? Pinapayagan naman 'yan kung ikaw ay lisensyadong security guard, 'di ba? Pero matindi daw, mahigpit daw talaga mga kababayan. Ito kaya yung dahilan kung bakit hindi pa siniserve ang warrant of arrest. Mayarin kami kinukuhanan ng video at litrato. Nitong Martes, inilabas ng Senado ang arrest warrant laban kay Kibuloy dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig na ginagawa. Pero hanggang ngayon, wala pang order na nakakarating sa Davao. Wala pa ho Lumipas na ata yung 48 hours, wala pang order na nakakarating sa Davao. Bakit kaya? Hindi kaya nag-iisip-isip sila mga kababayan na baka magkagulo nga talaga? 'Di ba? Kasi katulad ng lagi nating sinasabi, pag nagkagulo diyan, merong masisisi at masisisi. Kung sino ang may pasimuno nito? Bakit hindi si Risa Hontiveros ang mag-serve ng warrant of arrest? Hoy, Risa Hontiveros, ikaw ang atat na atat dyan, di ba? Bakit hindi ka sumama dyan ngayon? Ikaw ang mag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Matindi daw pala talaga yung security, no? Matindi ang security dyan sa mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, tuloy natin. Ano sasabihin ng pulis? Ng Regional Police Office 11, di tulad ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila ang magsisilbi ng warrant of arrest laban sa pastor. Hindi daw sila, ha? Ayaw ng pulis. Bakit? Paano ba yan? Risa, ayaw ng pulis, oh. Risa! Ayaw ng pulis, oh. Pong warrant of arrest kay Pastor Kibuloy from the Senate, ang mag-e-effect po nito ay yung Sergeant of Arms. Mag-a-assist lang po ang Philippine National Police. Yan na. Akala siguro ni Risa Hontiveros mga pulis ang magse-serve. Sergeant at Arms pala. Sabi ni Arcel Nomo, may aso nakapasok. Ikulong nyo. Nakalabas na naman. Nakatali yan kanina doon, ha? Nakita ko naglalaway pa nga. Nakapasok pala dyan, eh. Tali nyo. Kaya ikulong nyo yan. Sa pag-serve po ng warrant of arrest. And then, after po nun, hindi po siya malalagay sa custody ng PNP. Diretso po siya doon sa Senado po. Nakahanda naman daw ang mga pulis sakaling magkaroon ng Akala siguro no? Akala siguro ni Risa Hontiveros, pupwede yung pulis, no? Iutos natin sa mga pulis yan. Alam ng mga pulis yung proseso. Ano ka? Los oras na arestuin si Kibuloy. Sa isa namang text message, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Elvis Balayan, hindi na raw muna sila magbibigay ng anumang pahayag sa media. Hindi na muna, ha? Tahimik muna sila pastor dyan. So ayan mga kababayan, ano sabi ng PNP Davao, hindi sila magsiserve ng warrant, kundi ang Senate Sergeant at Arms. Ano kaya plano nila, no? Baka nga sumama talaga si Risa Hontiveros, di ba? Nagdadalawang isip ba sila? Baka pati mga pulis Davao, baka iniisip nila, kampi kay Pastor Kibuloy. Hindi malayo yan, ako mambigay Pastor Kibuloy, kasi nga mabait nga si Pastor. Ang dami nagsasabi, di ba? Na mabait si Pastor. Alangan naman, halimbawa, kung nakakatulong si Pastor sa community diyan sa Davao, ipahamak ba nila yan? Hindi nila ipapahamak yan. Hindi naman po pwede yun.
'Di ba? So baka iniisip nila kakakampi kay Pastor Kibuloy yung mga pulis. Hindi po pwede 'yon. Kasi ang katapatan po ng mga kapulisan natin para sa bayan at sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sabi nga nila, 'di ba, to serve and protect. 'Di ba? At kasama din siyempre sa poprotektahan nila si Pastor Kibuloy kasi kabahagi siya ng tinatawag na taong bayan dito sa ating lipunan. Oy, Fanny Putnam, thank you so much sa iyong paulay ha. Pet malo. Lodi pet malo. Diba? Pet malo. Lodi pet malo. Ako mga kababayan, medyo curious lang ako kung ano yung kahihinatnan ng sitwasyon na ito. So meron na rin lang warrant of arrest. Bakit pinatatagal pa, 'di ba? Ni Risa Hontiveros. Siya atat naman siya para malaman natin kung ano talaga yung kahihinatnan, 'di ba? So hindi naman sa gusto natin maaresto si Pastor Kibuloy no. Pero the fact na meron ng warrant of arrest mga kababayan, ang susunod diyan arestuhan na, 'di ba? Yun po yung realidad dyan. Hindi natin yan mapipigilan. Ang sa atin, gusto lang natin malaman kung ano ang magiging move ng kampo ni Pastor Kibuloy, especially when it comes to legal matters. Diba? At kahit kayo mga kababayan na nanonood, alam ko na curious din kayo kung ano yung kahihinatnan, ano yung mangyayari. Hindi ho ba? Pero wala naman tayong magagawa dyan dahil hindi naman tayo ang magsiserve ng warrant of arrest. So walang magagawa na lang natin, maghintay kung ano yung mga susunod na kabanata, kung ano yung susunod na mga kaganapan. So for now, at least nalaman natin na matindi ang seguridad mga kababayan doon sa mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy. At sa tingin ko, si Pastor Kibuloy ay nandyan lang yan sa Davao. At syempre, katulad ng sinabi ko, mga kababayan, kung si Pastor Apollo Kibuloy ay malaki ang naiambag sa komunidad, lalong-lalo na dyan sa Mindanao, sa tingin ko, ay hindi po pababayaan yan ng mga Mindanaoan. Sabi ni Guardian Mindanao 2.0, may mga pulis at army na members ng KOJC. Totoo naman yan, di ba? Oy, Mel B, magandang gabi. So Rina Marujo, Kerry Bakugan, Marie Sandoval, Abel Bartolata, Eugene Moya, si Marisa Bandiala, Akemi, magandang gabi. Leonora Tahora, Jasmine Rose, Kiyoko Sudoo, hello, magandang gabi. By PH, Ram Red, hello, magandang gabi. So mga babayan, now alam natin na kahit paano ay walang nangyayaring tahimik sa Davao, mga kababayan, walang nangyayaring anumang welga. Ganyan ka-organize kasi ang Davao, di ba? Ganyan ka-organize ang Davao at ganyan din ka-organize ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nakita nyo nga yung rally, di ba? Yung rally, organized na organized. Ultimo yung pila ng mga upuan, ng mga inuupuan ng nakikiisa doon sa rally na yon, napakatuwid. At makikita nyo rin, pati pagtulog nila, organized. Kasi yung mga tent nila, hile-hilera, akala mo sinukat pantay-pantay. Ganon ka-organize, mga kababayan. Kaya ako, nung nakita ko yung mga bagay-bagay na yon, lalo akong bumilib sa KOJC. Kahit hindi po tayo membro ng KOJC. Ibig sabihin nun, mga disiplinado silang tao. 'Di ba? Mga disiplinado. So now, at least alam natin, may balita tayo kung ano nangyayari sa Davao. So let's park that issue for the moment.